do this at masasabi ng partner mong nagloko sa'yo na ikaw yung the best sa lahat. Yon. Well, we're talking about value which is yung halaga mo. So ito mga utol, kapag niloko kayo ng mga partner ninyo, hindi kasi maiiwasan ng mga partner ninyong nagloko sa inyo na maipagkukumpara yung original, yung iniwan versus dito ngayon sa bago niya. Yes? Na dito talaga siya mapapasabi na, uy, wala talaga makakapantay, walang makakatumbas doon sa original ko. Na kung minsan sasabihin niya pa ito sa'yo, na babe, mahal kita, pasensya sa mga nagawa ko, ikaw talaga yung pinaka-best sa lahat. Yes, walang makakatumbas sa'yo. So, ito ngayon, pagpasensyahan mo na nakagawa na ako ng kasalanan sa'yo. Yes, may mga ganong drama ka pang maririnig sa kanya. So ito ngayon mga utol, ano ba yung meron na gawain na para masasabihan ka rin ng partner mo na ikaw yung pinaka the best sa lahat-lahat? At saka hindi lang sa hanggang salita kundi mas maging angat ka talaga. Na hindi niya ito makikita sa ibang babae. Okay? So ito ngayon yung ituturo natin. Na yung una sa lahat is, syempre, hindi mawawala talaga yung treatment. Okay? Yung pagtrato mo sa kanya. Paano ka ba magtrato sa kanya? Kasi, iba magtrato utol yung babaeng totoo na nagmamahal versus sa babae na hanggang katawan lang yung maiaambag niya. And then yun nga, puro pera lang naman yung huhututin niya sa partner mo. So iba kasi yung pagtatrato nito compare sa'yo na nagmamahal ng totoo. So talagang mas aangat ka dito utol, mas lamang ka. Na tinrato mo siya bilang asawa, bilang partner. Okay na ikaw mismo tapat sa kanya, nirerespeto mo siya. So ngayon yung partner mo ito, siya itong nagkaroon ng pagkakasala or pagkakamali, is siya din itong manghihinayang sa'yo. So yun po yung pinaka-importante sa lahat utol, kung paano mo siya tinrato. Kasi for sure, mapapasabi yung partner mong nagloko sa'yo na ikaw po ito yung pinaka-best sa lahat. Okay? And then ito, yung pangalawa natin is kapag umatras ka ng walang pasabi. Okay? Diba? Kagaya nga sa pamagat natin, niloko ka, nagloko siya. So kailangan is maipakita ka rin sa kanya na hindi ka takot na mawala siya. Ito utol napaka mabisang paraan po ito na para magsisi yung partner mo, na para makonsensya siya, at saka para makita niya rin yung halaga mo. Yung umatras ka na walang pasabi talaga. Yung tipong mabibigyan siya ng question mark sa kanyang isipan. Na uy, teka lang, bakit parang hindi man lang siya naghahabol sa akin? Hindi man lang siya humangad ng explanations, hindi niya man lang ako question. Yes? So talagang magtataka yung partner mo na instead ikaw itong mabibigyan ng curiosity. Siyempre may mga katanungan ka rin sa iyong isipan na uy, bakit niya kaya ako niloko? Bakit niya kaya naggagawa ito sa akin? So ngayon, bigyan mo rin siya ng curiosity. Na kailangan utol is, yun na nga, sa pagpapahabol niya is hindi ka naman naghabol. Na against sa mga kagustuhan niya or sa mga conclusions niya. Na buong akala niya is magagawa mo yung maghabol, yung pala is hindi. Okay, na which is, hindi ka pumapasok sa comfort zone niya. Yes. So napaka-importanting bagay po ito utol, na pinakita mo sa kanya na ganito yung halaga ng taong mawawala sa'yo once na idiniretso mo yung pagloloko mo. Okay? So yun po yun. And then ito yung pangatlo natin is syempre, huwag mong kibuin. Na for sure utol, magpaparamdam pa ito sa'yo. Okay? Nakakamustahin ka, babe, kamusta ka dyan? Yung tipong parang walang nangyari. Yung tipong parang hindi siya nagloko. Na parang binaon niya lang sa limot, na parang nagka-amnesia siya. Na babe, uy, nandito ako, kamusta ka dyan? Yes, so syempre utol, kailangan mong tandaan yung mga pagkakamali niya. The damage has been done. Okay, nagawa niya na yung pagloko sa'yo. Kahit respeto mo siya, pero siya is wala siyang respeto sa'yo. So again, huwag na huwag mo talagang kibuin. Dahil dito mo talaga mapaparamdam sa kanya kung ano yung halaga mo. Kung sino yung taong winasak niya,
kung sino yung taong inatsipwera niya, kung sino yung taong binasura niya. Okay? Kagaya sa kasabihan na ipakita mo kung sino ka. Yes? So yun po yun. And then ito, kailangan natin utol is hilahin yung energy. Yun yung pinaka number one sa lahat. Okay? Yung pinaka importante din talaga sa lahat-lahat. Na sa the way kasi na hindi ka nagparamdam sa kanya, di ba nasanay siya sa treatment mo na maganda. Na yung tipong parang buhay hari siya. Okay, na tinrato mo siya talaga ng maayos, and then sa oras na siya ay nakagawa ng kasalanan, and then umatras ka, tinanggal mo yung treatment na yon, talagang hahanap-hanapin yung ng lalaki. Na sigurado utol once na mawala yung treatment na yon, na hindi ka na niya makontak, na wala na siyang connection sa'yo, na hindi ka na nagpaparamdam, hindi mo na rin siya kinikibo. Ito trust me. Once na makausap mo yung partner mo or mabigyan mo siya ng chance na marinig or pakinggan yung mga sasabihin niya, at talagang isa ito sa maririnig mo sa kanya. Na babe, sorry sa mga nagawa ko. Alam mo, ikaw yung pinaka the best sa lahat-lahat. Yes. Dahil yan sa konsensya utol. Ito din minsan yung maririnig mo sa partner na lalaki or sa lalaki na nagloko sa'yo once na gusto niyang bumalik sa'yo. Kasi lahat din ng nagloloko ay bumabalik sa original. Depende ito sa treatment na pinapakita mo sa kanya dati. The more na hinahabol-habol mo, the more na ginugulo mo sila, ay the more na tatagal yung pagpanumbalik niya sa'yo. Pero kung ikaw mismo nagparaya, okay, umatras ka ng walang pasabi, pinaraya mo siya, and then hindi mo na siya kinibo, hindi mo na sila dinistorbo, ay talagang makikita at saka makikita talaga ng partner mong lalaki na nagloloko sa'yo yung halaga mo. Uy, ito yung mahalaga ng misis ko, ng original ko, na nawala na sa ngayon. So baka wala na akong babalikan. Yes. So yun po yung mag-uudyok sa kanya na babalikan kanya ulit, na magpaparamdam siya ulit na sa lalong mas madaling panahon. So sino ba naman ang ayaw nun? Kung gusto mong mapatagal utol, yes, disturbuhin mo sila, habulin mo siya. Pero kung gusto mo talagang mapabilis yung proseso na para makita niya kaagad yung halaga mo, is wag na wag ka talagang magparamdam. Tanggalin mo yung presensya mo sa kanya. Wag kang pumasok sa comfort zone niya. Yun po yung pinaka-technique dyan. So again, ito mga utol dito na rin papasok na ipagkukumpara ka niya sa bago niya. Na yung bago ko na ito, ano ba to? Parang pera lang yung habol sa akin, pero yung original ko, mabait yon. Tinrato akong tao talaga, tinrato akong lalaki or haligi ng tahanan. Never man ako nakarinig sa kanya ng pagmumura, palagi niya akong inaasikaso. Yes, and then never yung nagloko sa akin. So dito ngayon sa bago ko, hindi pa ako sure dito. Ano ba yung meron? Yes. Pero kung the more na dinidisturbo mo sila, talagang mas lalo lang silang masasakal. Mas lalo lang siyang, or mas lalo nilang makikita yung paghihigpit mo sa kanya. Pero kung nagparaya ka utol, yes, mas lalo kanya makikita na ikaw ay isang mabait na tao. So yun po yung pinaka-technique dyan. Okay? So yun po mga utol, na sigurado, maririnig mo yung salita na ikaw yung pinaka-the best sa lahat-lahat. Gawin mo lang sa tama utol. So yun po, maraming salamat. By the way, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PMS na kilang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Kita-kits tayo doon. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi